Ang Alamat ng Bohol, isinalin ni Patrocinio B. Villaferte. Ang mga tao noong unang panahon ay naninirahan sa kabila ng ulap. Isang araw, ang kaisa-isang anak na babae ng dato ay nagkasakit. Hindi mapalagay ang dato. "Tanod, may sakit ang anak ko. Humayo kayo at papuntahin niyo rito ang mga gamot. Gayon din." "Masusunod, mahal na dato." Nang dumating ang matandang manggagamot at ang tanod sa tahanan ng dato, "Magagawa ng matandang lalaking anuman na makagagaling sa kanya," ang sabi ng dato. Sinuring mabuti ng matandang manggagamot ang may sakit. Pagkatapos ng pagsusuri, nag-usap ang manggagamot at ang dato sa labas ng kubo. Tumawag ng pulong noon din ang dato. "Sa inyong kalalakihan na nasasakupan ng aking barangay, makinig kayo sa akin. May sakit ang aking anak na babae at ang tanging hinihiling ko ay ang inyong tulong. Sundin ninyong lahat ang mga tagubilin ng manggagamot upang magbalik ang dating lakas ng aking anak. Mga lalaki, dalhin ninyo ang may sakit sa malaking puno ng balete. Mukayin ninyo ang lupang nakapaligid sa mga ugat, ang utos ng manggagamot. Gagawin namin ang iyong ipinag-uutos alang-alang sa pagmamahal namin sa dato at sa kanyang kaisa-isang anak na babae." Nagsimulang kumilos ang mga tauhan ng dato. Pinuntahan nila ang lugar na kinatatayuan ng puno ng balete. Ang may sakit na anak ng dato ay isinakay sa duyan. Hinukay ng ilang lalaki ang lupa sa paligid ng mga ugat ng puno ng balete. Nang ito'y matapos, dalhin ang may sakit sa kanal. Ang tanging makagagaling sa kanya ay ang mga ugat ng malaking puno ng balete. Buong ingat na inilagay sa kanal ang may sakit. Ngunit sa di inasahang pangyayari, bumuka ang lupa. "Oops! Ama ko, tulungan niyo ako, ama!" At ang babae na tuluyang nahulog sa hukay ng ulap. "O Diyos ko, ang aking anak! Ibalik ninyo sa akin!" "O hindi! Ang aking anak!" Huli na ang lahat, dato. Siya'y patay na. Sa ilalim ng ulap ay may malaking daluyan ng tubig. Gumulong sa hangin ang may sakit bago tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa malaking daluyan ng tubig. Nakita ng dalawang bibi ang pagkahulog ng babae. Nagmadaling lumangoy ang dalawang bibi at mabilis na bumagsak sa likod nila ang katawan ng babae. Sa kanilang mga likod na mahinga ang may sakit. "Kwak, kwak, kwak!" Ang isang pulong ang idinaos. "Ang babaeng kababagsak lamang mula sa ulap ay labis na nangangailangan ng tulong. Kailangang tulungan natin siya." "Oo, dapat tayong gumawa ng bahay para sa kanya." "Lumundag ka, palaka, at dalhin mo ang dumi ng puno sa ibaba," ang utos ng malaking pagong. Sumunod ang palaka ngunit hindi siya nagtagumpay. Inutusan naman ng malaking pagong ang daga. Siya'y may sumunod din ngunit nabigo din. Hanggang sa, "Susubukin ko," ang kusang loob na sabi ng matandang palaka. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng hayop ay nagsigawan at naghalakhakan maliban sa malaking pagong. "Natitiyak naming hindi mo iyan magagawa, hehehe. Subukan mo, baka ikaw ang mapalad." Huminga ng malalim ang matandang palaka at nanao. Sa wakas, ang samyo ng hangin ay dumating at sumunod ang matandang palaka. Sa kanyang bibig, nagdala siya ng ilang butil ng buhangin na kanyang isinabog sa paligid ng malaking pagong. At isang pulo ang lumitaw. Ito ang naging pulo ng buhol. Kung susuriin ang likod ng pagong, mapapansin ang pagkakatulad nito sa hugis at anyo ng buhol. At dito nanirahan ang babae. Nanlamig ang babae, kaya't muling nagdaos ng pulo. "Kailangan gumawa tayo ng paraan para siya ay mainitan. Kung makakaakyat ako sa ulap, makukuha ko ang kidlat at makakagawa ako ng liwanag," ang sabi ng maliit na pagong. "Gawin mo ang iyong magagawa. Marahil ay magiging mapalad ka." Isang araw, na hindi pa gaanong dumidilim, uminog ang ulap at tinangay ang maliit na pagong pangpapaitaas. Mula sa ulap, kumuha siya ng kidlat. Nabuo ang araw at ang buwan na nagbigay ng liwanag at init sa babae. Mula noon, nagsama ang babae at ang matandang lalaking nakita niya sa pulo at nanganak siya ng kambal. Ang kanilang paglaki ay isang lumaking mabuti at ang isa'y naging masama.
Ihahanda ko ang buhol sa pagdating ng mga tao. Ang mabuting anak ay gumawa ng mga kapatagan, mga kagubatan, mga ilog, at maraming hayop. Lumikha rin siya ng mga isdang walang kaliskis. Ngunit ang ilan sa mga ito ay sinira ng masamang anak. Tinakpan niya ang makakapal na kaliskis ang mga isda kaya't mahirap ng kaliskisan ang mga ito. Ano ang ginawa mo? Walang halaga lahat yan. Walang halaga? Bakit mo pinahihirapan iyong sarili sa paggawa rito? Hangal ka. Inahanda ko ang lugar na ito para sa pagdating ng mga tao. Dito'y wala tayong kinakakibukasan. Samantalang sa ibang lugar ay hindi ka kailangang gumawa. Isa kang baliw. Kaya't naglakbay sa kanluran ang masamang anak. Doon na siya namatay. Samantalang ang mabuting anak ay nagpatuloy sa pagpapaunlad ng buhol at inalis ang mga masasamang espiritong dala ng kanyang kapatid. Hinulma ng mabuting anak ang mga buhlano sa pamamagitan ng pagkuha ng 2 lupa sa daigdig at hinugis ang mga ito na katulad ng tao. Dinuran niya ang mga ito at sila'y nabuhay. Ngayoy kayo'y naging lalaki at babae. Iniiwan ko sa inyo ang mga magagandang katangang ito. Kasipagan, katapatan, kabutihang loob, mabuting pakikitungo, at mapagmahal sa kapayapaan. Ikinasal ang dalawa at nagsama. Isang araw, kinausap sila ng mabuting anak. Narito ang iba't ibang uri ng buto. Ibig kong itanim ninyo ang mga butong ito para kayo matulungan. Gawin ninyong laging sariwa at magandang tirahan ang lugar na ito. Nang malaunan, ang mabuting anak ay lumikha ng igat at ahas katulad ng isda sa ilog. Lumikha rin siya ng malaking alimango. Humayo kayo, dakilang igat at dakilang alimango saan mang lugar na ibig niyong puntahan. Sinipit ng malaking alimango ang malaking igat. Nagkislutan ng dalawa at ang kanilang paggalaw ang lumikha ng lindol. Ito ang dahilan kung bakit maraming alimango sa buhol, maging sa lupa o sa dagat. At ang igat sa kauna-unahang inilikha ng mabuting anak. Gustong-gustong kainin ito ng mga buhlano. Hindi sila kumakain ng palaka dahil iginagalang nila ang mga ito. Hindi rin nila kinakain ang mga pagong katulad ng ibang mga Bisaya kahit maaring ihain ang mga ito sa handaan.